Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong article sa ABS-CBN News. Title, Lawmaker says President's confidential fund should face same scrutiny as the Office of the Vice President. Okay, so maganda ito. ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino on Monday said the President's confidential fund spending warrants scrutiny similar to that of the Vice President. Wow! Salamat! At may matapang na kongresista na nagsiwalat ito. First time na makarinig ako ng ganito na pinagpapaliwanag ang presidente sa kanyang confidential funds galing sa isang kongresista. Okay? During the budget hearing, the lawmaker said the allocation of confidential funds has grown significantly under former President Duterte and President Marcos Jr. Lumalaki po ang confidential funds mula panahon ni Pangulong Duterte at lalong patuloy sa ilalim ng Pangulong Marcos. Kung dati mga 600 milyon ang confidential funds sa ilalim ni Duterte at Marcos, ito ngayon naging 4.5 billion na, sabi ni Representative Tino. He compared the Vice President's cash disbursement to the President's and said legitimate cash advances usually come with receipts and change. Tino said, tinuring na red flag yung paggastos at disbursement ng confidential funds ng Vice President kasi yung kanyang disbursement, kung 125 million yung account, disbursement no cash, eksakto rin, walang butal. Normally, pag mga cash advance, kaya kung lehitimo, may nagbibigay ng resibo, may mga barya, mga butal. What I would like to point out is for the Office of the President, ganon din po ang padron, sakto at walang butal. Hindi po dapat questionin ito. Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman replied that the Office of the President's confidential funds is also subject to special audit. Meron po tayong existing, wala na ito. Basta magandang development ito at may kumo-question na sa confidential funds ng Pangulo. Unfair itong ginagawa nila. Bakit ang Vice President lang na confidential funds ang inuutingkay? That was 2022 and 2023. 2024, wala na. 2025, wala na. 2026, wala na. Kinalimutan na ni BP yan. Ang presidente, tuloy-tuloy. Bakit tinatarget lang ang Vice President? Kaya, I don't know kung yung sinasabing special audit, pakita ninyo kung paano. Para malaman ng lahat. It should be from the top to the bottom. Sabi nga ni former COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon, bakit ang Vice Presidente lang tinatarget? Na halos lahat mayroong confidential funds. Ganon din ang sabi noon ni Congressman Marcoleta pa. Ngayon, senador na. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno may confidential funds. So, talagang makikita mo, kakaiba itong ginagawa nila sa ating Vice Presidente dahil politically motivated talaga ang ginagawa nila. But, sige lang. At
Pasalamat tayo dito kay ACT Party List Congressman Representative Tinio na i-bring out niya ito sa isang budget deliberation. But I don't know kung papayag sila nga i-audit ang confidential funds ng Pangulo. Okay. Sabi nga ni Attorney Guanzon, ang laki ng confidential funds ng Pangulo. Yung pala, may nangyayari ng kalokohan sa GSIS. Yung bang nag-invest ang GSIS ng 1 billion sa online gaming na lugi, hindi alam ng Pangulo. Anong silbi ng confidential funds? Di ba? So, kalukuhan, sabi ni Atty. Rowena Guanzon, mga confidential funds yun na yan. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Ed CP Senior, tama po kayo. Dapat ipaliwanag ni PBBM kung saan gagamitin ang napakalaking confidential at intelligence funds niya. Ropina Nang, yung mga travels abroad ni PBBM dapat bawasan. Sinong mag-invest dito? Flood? Hindi abot internet at kuryente sa ibang lugar? Defective bridges? No good roads? And corrupt government officials? Wala talagang mag-invest, sabi niya. John Makalay, if the OVP confidential funds are being investigated for fairness and justice, so likewise, the Office of the President. Tama. Jet Espirito, go, push para malaman kung sino talaga ang tunay na korap at kung sino ang nagmamalinis. Elmer Vergara, mag-file kayo ng kaso laban sa presidente kung pwede. Binoy Sansano, 8-8, siyempre mas malaki ang confidential funds ng president kaysa vice president. Reynaldo Doliete, paano nga one-sided sa kanila lahat? Sino ang mag-imbestiga? Aber, hintay na lang tayo ng karma. Yan. Parang malabo na may mag-imbestiga sa confidential funds ng presidente. Hintayin na lang natin 2028. Magpre-presidente rin si VP Sara. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatay naman itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon magatop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa tagaan na Mogsen. O mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil ilisan sa kanin ma. Makauli ba? Matumba na mo. Una ni ang ilang kahimtang. Karon no managit sa pag-atop nindot na gid nga tan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat ani nagikulunan. Nagpasalamat ko Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Tawad nga mo di nang i-upload na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko karon nga. Di
di kami ulo nang gyud. Oo. So pila na dito katuig imong balay? Duha na katuig. Antos kini sa mong balay nga ba na kanot na pero kaya mo sa tanto sa mo kanya mo tulog adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa ating sinaw.